I'm Aliana Gabriel Aguilar, and today I will explain my code. First, I import Java util asterisk that stands for scanner, and I set the public class main and call the scanner para maka-input ang user, and naglagay ng strings para sa snacks, which is nachos, fries, and donut. And sa next line, double naman for snack prices. Camel notation ang ginamit ko para walang space at maganda tignan. Sabay nilagay ko na ang prices nito. 75 for nachos, 90 for fries, and 40 for donut. And next line, string ulit para sa drinks, which is strawberry, blueberry, lychee, mango, peaches, sabay ganun lang ulit, double para sa price naman ng drinks. Ang mga price ng drinks ay 55 sa pineapple and strawberry, 60 for blueberry, and so on. Next naman, I put double subtotal equals 0.0 because ang double ay ginagamit para sa mga numerical values na may decimal points. Ang subtotal naman nito ay ang identifier para matotal ang in-input o binili ng user. Ang 0.0, ito ang value ng variable. Nagset ako ng list string para gumawa ng isang list kung saan ipagsasama-sama lahat ng string na in-store. Sabay nag-set na ako ng while loop na naka-true open close parenthesis sabay print line ng welcome to tea time na naka-backslash n para kada run ng code merong introduction. Another print line para sa options ng user, which is snacks, drinks, finish, order, exit na naka-backslash n para may break line ang mga pagpipilian. And last print lang sabay enter your choice and colon tsaka space para hindi dikit kapag nag-input yung user. Next line, int choice sabay mag-call ng scanner, then if sabay choice nilagay ko yung apat na choices o option, yung snack, drinks, finish order, and exit. And then print line outro naman, which is thank you for visiting tea time. Sabay break semicolon para matapos yung loop. Next line naman is gumamit ako ng switch case structure para ma-display yung list ng snacks para makapili ang user ng snack to input kung ilang snacks ang ilalagay or bibilhin niya, and to update the subtotal of price para sa snack. Merong tatlong case, which is yung snacks, drinks, and receipt. The first case is para sa snacks lang, case 2 para sa drinks, and case for the receipt. Switch choice ang nagche-check kung anong pinili ng user. If 1, case 1 siya mapupunta, which is sa snacks. And then for loop, int I is equal to 0. Yung I is used to access yung iba't ibang elements sa snacks. Kaya int 1 is equal to 0 para mag-correspond siya as the first item sa array. And then snack.length minus ito naman ang condition na nagko-control kung ilang beses maglulup. Snack length din ay ang total ng number element sa snack, which is nachos, fries, and donut. Magko-continue lang ang loop kapag yung I is less than ng snacks length kapag nag-equal na to or greater. Magsastop yung loop sabay
I is increment by 1 para magsunod-sunod ito hanggang matapos ang loop. And then, tinype ko na yung body, which is yung system.out.println ang magpiprint sa iba't ibang snack at ang price nito. And then, close open parenthesis. I plus 1 para imbes na lumabas sa user na 0 nachos ang lalabas sa kanya ay 1 nachos, and then plus double quotation and that sabay space plus snacks close open bracket and I. Ito naman ay para ma-access ang element sa snacks kung nacho, fries, or donut. And then plus double quotation dash space PHP space bago double quotation. May space para hindi dikit-dikit ang lalabas sa user. And last, for snack prices, ito naman ang nag-a-access sa mga prices na corresponding snacks na pinili ng user. And for case 2, same lang sa case 1, ang babaguhin na lang is yung category, which is system.out.println. Drinks and same ng for loop and body. Also, binago ko din yung variables. Imbis na snack ay pinalitan ko ng drinks kasi nasa case 2 na, which is focus lang mag-compute for only drinks. And then system.out.print enter item number colon space, then int drink choice and call ng scanner para maka-input ang user. And same lang, enter quantity, int drink quantity, and call ulit ng scanner. Next naman, to calculate yung subtotal. The purpose of this line is to calculate yung total ng price sa mga napiling snacks. And it adds to the running total, which is the subtotal. Snack prices, ito naman ang nag-a-access ng price sa mga na-select na snack. Sa snack price array, kaya naman snack choice -1 because ang array indexing ay nag-start sa 0. Ang snack choices ay nakalist sa 1. Ang snack quantity naman ang dami ng gustong bilhin ng user, and then computation na ito ang magko-calculate kung magkano yung total ng price para sa snack. And then break para ma-exit yung loop or magpalit ng switch case. Sa last case is for receive for loop, ulit and order list kung saan ito ang nagko-contain ng lahat ng in-order ng user. And then print order sa order list, nagpiprint ito ng mga ginamit or binili ng user. Example, bumili siya ng nachos, so 75 and times 2, which is yung quantity at price ng binili niya. And then another print line para sa subtotal, and my space and PHP space plus subtotal for the user to know kung anong total ng binili niya. And another line for amount payment, and mag-call ulit ako ng scanner for double payment kasi may decimal and print ulit. Para sa change or sukli, plus yung payment ng user minus sa subtotal or sa lahat ng nabili ng user para makalculate ito. And another print for outro after ng payment or transaction, then return para ma-end or exit na ng user. Final part is default na switch statement. Ginagamit ito para mag-perform ng action based sa value ng variable. Ginagamit siya para ma-execute nang wala ng ibang case, and then system, print line, invalid choice, try again. Ito ang lalabas kapag wala sa option ang nilagay, for example, 5 and above kasi hanggang 4 lang yung option. And last, scanner close para ma-close na yung scanner kasi
kasi hindi na siya kailangan. That's all. Thank you.